Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So marami pa rin po ang hindi nakakapag-move on doon po sa nangyaring pagbasura po ng Supreme Court sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, isa na rin po ito, si Shell Jokno. Abogado po ito at isa po siya sa mga kasama niya o kasama siya doon sa mga nag-file ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Background lang po muna tayo ng konti. Alam naman po natin na itong si Shell Jokno ito ay isang human rights lawyer. So, pinagtatanggol daw di umano nila yung mga taong inapiraw ng gobyerno ng mga gobyerno, especially ng mga Duterte. Dahil daw dun sa Davao Death Squad. Pero ang nakakatawa lang dito, kumbaga, yung galit nila, ginagamit nila ngayon para patalsikin si Vice President Sara Duterte. Kaya nga nag-file sila ng impeachment at ginamit nilang ebidensya yung ginawang hearing ng Committee on Good Governance and Public Accountability na pinamumunuan ni Congressman Chua. Ngayon, yung mga nag-file ng unang impeachment, na alam naman natin na puro sabaw yun, mga wala namang kalaman-laman, walang sustansya, kumbaga. Walang sustansya yung kanilang ikinaso, kaya po yun pinigil ng Secretary General, hindi muna ipinasa doon sa Kitambaluslos. Kasi siguro nabasa niya na walang sustansya yung impeachment. At tapos binulangan pa siya ng mga ibang kongresista na wag munang ipasa, mag-antay pa, baka sakaling may magpasa na medyo matino-tino, yun ang gagamitin. Kaso nakatatlong pasa yung mga nag-file ng impeachment, puro mga walang sustansya. Kaya ang ginamit na lang nilang remedyo para naman matuloy lang yung impeachment, yung botohan na lang. So, in-archive nila, inupuan na lang yung tatlong nauna. Kaya yun yung isa sa mga dahilan bakit ibinasura ng Supreme Court yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, kaya hindi nila matanggap ngayon. So hindi naman natin masisisi kung bakit hindi nila matanggap yung naging resulta dun sa pagbasura ng impeachment. Dahil nga hindi sinunod ng mga petitioner, hindi sinunod ng House of Representatives yung procedure ng tamang pagpapa-impeach. So, tapos hindi pa nila sinagot yung mga katanungan ng impeachment court, lalong-lalo na yung Supreme Court nga, 'di ba? Supreme Court inobliga silang sagutin yung mga katanungan na magiging yun yung pinakasusi kung matutuloy ba yung impeachment o hindi. Hindi nila sinagot. So wala silang respeto. Binaliwala nila yung Supreme Court. Kaya ang pinakaano niyan, ibinasura na lang kasi nga parang wala namang kung yung mga petitioner, yung House of Representatives, hindi sila nire-respeto. Ano pang aasahan nila kapag naglabas sila ng decision kapag ito hindi pumabor sa House of Representatives. Kaya ito, nag-iiyakan sila na hindi nila matanggap. So ito, panoorin po natin. Ano ba yung iniiyak-iyak nito ni Shell Jokno? Kasi parang sa dami ng iniiyak-iyak, tingnan natin kung ito ba kaparehas lang ba ng iniiyak ng ibang mga gusto mapa-impeach si Vice President Sara Duterte, o iba naman tong inirereklamo ni Shell Jokno kung bakit binasura ng Supreme Court yung desisyon na yan. So ito, panoorin po natin. Well, nabanggit ko na ito dati. Ang nakikita kong malaking problema sa naging desisyon ng Supreme Court ay andyan na yung impeachment court, nag-convene na po ang impeachment court. Ang nakalagay sa ating saligang batas ay once the impeachment court has convened, it has the sole power to try and decide impeachment cases. So ngayon, may dalawang kailangan balansehin na power. Yung power ng Supreme Court to check grave abuse of discretion na talaga naman nasa kanilang kapangyarihan yon, at yung power ng impeachment court once na nag-convene na sila lang ang may kapangyarihan magdesisyon sa mga impeachment cases. So, isa yan sa kaparehas din ng inireklamo ni Shell Jokno. Kasi may mga nagsasabi na hindi, nakapag-convene na yung Senado para maging impeachment court.
Ang problema nga, nasa ano yan nasa Law 101, sabi nga ni Attorney Neil Abayon. Una-una, ang desisyon ng Supreme Court is final na. So, naglabas sila ng result, sabi nila, immediately executory na yan. So, agad-agad ipatupad na, ipatigil na yung impeachment dahil unconstitutional. So, pag sinabi mo ang unconstitutional, hindi nasunod yung tamang procedure. 'Di ba? Kahit nasabihin mo nag-convene na yung impeachment court, kung hindi naman sinunod yung tamang procedure, baliwala. Tsaka, tandaan ninyo, unang nag-file si Vice President Sara Duterte ng petition para ibasura nga yung impeachment bago pa nag-convene yung impeachment court, yung Senado. So, kahit sabihin mong nag-convene na itong impeachment court, yung mga senador, may naunang petition na si Vice President Sara Duterte para ibasura. Nagkataon lang na bago pa man ilabas ng Senado, ng Supreme Court yung kanilang desisyon, nakapag-convene na. Pero, yung Senado, hindi i-dismiss kagad yung kaso kasi iniremand nila ito sa House of Representatives. Bakit niremand? Kasi meron nga silang nililinaw na usapin tungkol dun sa procedure ng impeachment. Which is yun din naman yung tinatanong din nitong Supreme Court dahil dun sa petition ni Vice President Sara Duterte. Halos parehas sila nung tinatanong. Yung tinatanong ng impeachment court pati yung Supreme Court halos parehas pero hindi sinagot ng House of Representatives. So, di ba, kung ikaw yung nagtatanong tapos hindi naman binaliwala yung tanong mo, ano magiging impression mo? Ba binabaliwala kayo o talagang wala silang ebidensya o hindi sila dumaan sa tamang proseso, hindi nila alam yung proseso, kaya hindi nila masagot-sagot. Napakadali lang naman ng mga tinatanong ng Supreme Court at ng impeachment. So, kung dumaan ba sa tamang procedure? Asan yung mga ebidensya? Yung mga pumirma ba dyan, nabigyan ng article of impeachment? Nabasa ba yan ng mga pumirma tsaka ng hindi pumirma? Binigyan ba ng due process si Vice President Sara Duterte? Yun lang naman yung mga tanong. Yes or no lang naman yun. Pero bakit hindi nila masagot? Pero pag sila ay nagpapatawag ng hearing sa committee nila, yes or no lang ang sagot, wala nang explanation. Tapos dito hindi sila sasagot, 'di ba? So anong basehan nila doon? So walang tawag dito, hindi daw 'yon pasok sa jurisdiction dahil nga mali yung proseso ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang ending, diretso sa basurahan. This is something that is unprecedented. Hindi pa natin nakikita ito sa kasaysayan natin. Ngayon lang po ito nangyari. Sir, yung House pa mag-EMR, do you think mababa? Tingnan nyo ngayon lang daw nangyari yung ganyan na ibinalik daw o ibinasura daw ng Supreme Court yung impeachment. Ngayon lang daw nangyari. Ang tanong doon, yung mga naunang impeachment ba, sumunod ba sila sa tamang proseso? May nag-file ba ng petition sa Supreme Court para pigilan o para ibasura rin yung impeachment? Parang walang nangyaring ganun. Kung meron man, siguro nasunod o naibigay ng mga nagrereklamo, yung nag-file ng impeachment, yung mga hinihinging procedure o yung tamang procedure na hinihingi ng Supreme Court baka naibigay. Kaya lang nangyari ngayon kasi mga sabaw nga, mga walang alam yung mga nag-file ng impeachment. Wala nang alam, hindi pa sumunod sa tamang procedure. Kaya yun, ibinasura yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Babago pa yung decision ng SC? Well, sana mapakinggan ng Supreme Court ang MR na ihahain ng House. Kasi kung babasahin natin yung decision, may mga factual issues doon na sana makita rin yung records ng House dahil iba ang interpretation ng facts doon sa nakita namin sa desisyon. Pero kung unconstitutional yung desisyon ng Korte Suprema kasi you were citing na dapat once nang nag-convene,
mag-try and decide na ang Senado. Ibig sabihin, unconstitutional itong Korte Suprema ang ginawa nila. Mahirap naman sabihin na unconstitutional ang isang desisyon ng Supreme Court. Pero ito lang, kailangan sana mabalikan ng Korte Suprema kung ano ba yung kanilang kapangyarihan pagdating sa grave abuse of discretion pag nag-convene na ang isang impeachment court. Dahil yun ang isang bagay na hindi ko nakitang tinalakay sa desisyon na ito. Kung yung si Kong Percy Sendanya said na parang balak daw niyang mag-file ng impeachment complaint against all of those who decided doon sa case. What do you think po ba? Do you think all justices should be impeached po ba because of this? Ay, wag muna natin pag-usapan yan. Yung MR muna yung importante. Dahil syempre yung iniintay ng taong bayan, yung makita ba yung mga ebidensya na ihahain ng prosecution dun sa impeachment case. Sir, ano yung main argument sa MR na makakapagpabalikan sa decision ng case? Tingin ko marami yan. Unang-una yung meron na nabanggit sa... I cannot go into the merits ng MR. Hindi rin ako kasama dun sa nagda-draft ng motion for reconsideration. Pero yung isang magandang issue na mabalikan sana ng Supreme Court, yung naging proseso ng pagka-agenda at pagka-archive ng mga complaints. Kasi kung titingnan natin yung records ng House, sa House Journal, on the same day na inilagay sa calendar of business yung tatlong unang-unang impeachment complaint at yung pang-apat na verified complaint na may pirma ng at least 1/3 ng members ng House. On the same day, session day, ay unang-una, that there was a decision by the House to transmit the articles, the verified complaint to the Senate. Nauna yon doon sa bago na archive yung tatlong complaint. Kaya kung titingnan natin yung proseso, hindi naman pwedeng sabihin na nauna na archive yung unang tatlong impeachment complaint bago na-transmit yung verified complaint. So kung ganun ang nangyaring facts, paano magiging bar yung unang tatlong complaint doon sa pang-apat? So that's one factual issue perhaps that we hope the court can look into. Should the Senate try pa rin kahit na may SC decision? Yun na yun, pare-pares din sila ng sinasabi, no? Sinagot na nga ng Korte Suprema yan. Kaya nga sabi doon ni Attorney Salvador, yung legal counsel ni Chief Justice Corona, basahin nyo muna yung nilalaman ng resolution dun sa verdict na unconstitutional yung impeachment. Kasi nakapokus lang sila doon sa hatol, tsaka sa yung mga hindi sinagot na tanong ng Supreme Court. Sinasabi nila rito ngayon na nasunod naman daw yung procedure dahil daw yung, alam niyo, yung pagkakasunod-sunod ng article of impeachment na dapat yung naunang ipinasa na isinampang article of impeachment, yung dapat ang dininig, dapat yan naipasok sa calendar at naipasok sa Committee on Justice. Pinagpipilitan nila na nasunod nila yung procedure. Pero hindi nila na nakikita talaga yung tamang procedure. Doon pa lang makikita mo na Bakit di mo tinalakay yung una? Bakit yung in-archive? Ang linaw-linaw ng nasa procedure ng impeachment. Kapag may nagpasa ng impeachment, kailangan immediately i-transfer mo na kagad yung kitang baluslos. Tapos within 10 days ng order of business, dapat yan may transmit dito sa Committee on Justice na yun ang dapat na magdidinig na impeachment. At doon sasagot si Vice President Sara Duterte. Pero hindi naman nangyari yun . Ang sinasabi nila, pinasagot daw si Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon tungkol sa impeachment. Ano ba yung humahawak? Ano ba yung committee na yun na pinasasagot siya? Committee on Committee on Public Good Governance and Public Accountability. So magkaibang committee po yung ang may hawak. Tapos ginagamit nila yung kay Chua, hindi yung Committee on Justice. Kaya yan, ibinasura ng Supreme Court. Well, nasa kamay na talaga ng mga senator judge yan. I really don't know kung ano nga naisip nila. Pero there's a train of thought nga raw na pag tinry daw po ito ng Senate as the last question, baka daw magkaroon constitutional crisis. Yun na nga yung nababanggit ko dati pa .
na dahil lumabas itong order muna ng Supreme Court at later itong decision na nakakonvene na ang impeachment court, ayan ang isang maaring maging sitwasyon where we will be at a standoff if the Senate will decide to proceed at despite the Supreme Court decision. That will really give rise to a constitutional issue. Do you really think the Senate will proceed? Do you really think the Senate? So yun, talagang ang bagsak niyan, constitutional crisis kapag hindi sinunod ng Senado o ng impeachment court yung hatol ng Supreme Court na wag nang ituloy yung impeachment. So may ano yan, may mga kabalikat na parusa kapag hindi sinunod yung kautusan ng Supreme Court. Pwedeng indirect contempt, depende yan. Diba? So kung hindi na susundin yung utos ng Supreme Court, ano pa yung susundin natin? So baliwala na yung mga hatol ng Korte Suprema. Kung hindi ito susundin, so bakit pa sinunod yung mga dating mga utos ng Supreme Court? Baliwala na rin madapat yun. So tandaan po natin, once ang Korte lang po pala, ang Supreme Court lang po ang kataas-taasan. Sa Tagalog, kataas-taasan. Nag-iisang kataas-taasang hukuman. Wala na pong mas tataas pa na Supreme Court. Supreme Court lang po ang pwedeng mag-interpret ng batas. Korte Suprema lang po ang pwedeng magsabi kung unconstitutional ba yan o naaayon sa batas yung kanilang paghahatol. Ngayon, 15 po yan, judges po ang humatol at lahat po yun, unanimous decision. Kahit po hindi appointed ni Pangulong Duterte, sinabi niya, unconstitutional po ang impeachment, kailangan po nating sundin ang utos ng Korte Suprema. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.